Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Hayop ka, Karen. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginagawa mo sa akin. Gagawin ko ang lahat para mawala ka sa landas namin ni Tristan. Hindi mo pwedeng sirain ang mga plano ko. Sisirain muna kita bago mo ko maisahan. Humanda ka sa akin. Diana, bakit mo kinakausap ang sarili mo? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Tristan nang makita ito. Tristan, bakit kalmado ka pa rin sa mga ginagawa sa atin ni Karen? Nakuha mo pang maglasing ni wala ka man lang ginawa kanina. Hinayaan mo ko mapahiya. Naiinis na tura nito. Ano ba ako sa buhay mo? Bakit hindi mo man lang ako may pagtanggol kay Karen? Wala na akong magagawa, Diana. Mas mataas na si Karen sa akin. Kung niligyan niya man ako sa posisyon na yon, it's my pleasure. Wala naman sigurong masama kung sumang-ayon ako sa gusto niya. Kaysa naman mawala ang kumpanya na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hindi yun tama. Ikaw ang karapat-dapat sa posisyon na yon at hindi si Karen. Nagsiselos ka ba, Diana? Wala kang karapatang magselos dahil magkaibigan lang tayo. Hinayaan kitang sabihin kay Karen na asawa kita at nagmamahalan tayo para makita ko kung ano ang reaksyon niya. Kung magsiselos ba siya o masasaktan, pero wala. Kaya nasasaktan ako ngayon dahil mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Ako ang mas higit na nasasaktan. Magtatatlong taon na tayo magkasama, pero hindi mo pa rin ako nakikita. Mahirap ba talaga ako mahalin, Tristan? Hindi ba talaga ako karapat-dapat sa pagmamahal mo? Ako ang karamay mo sa lahat ng bagay. Binigyan kita ng anak, pero bakit si Karen pa rin ang laman ng puso mo? Subukan mong buksan ang puso mo para sa akin. Tingnan mo ako bilang babae. Imbis na maglasing ka riyan, kausapin mo naman ako. Napahagulhol ng iyak si Diana. Kasabay nito ang marahan niyang paghawak sa mukha ni Tristan. Lasing na ito dahil nakaubos na ito ng isang boteng wine, kaya nagkaroon na naman ng pagkakataon si Diana para pagsamantalahan ang kahinaan niya. Mahal na mahal kita, Tristan. Subukan natin. Tutal, wala ka ng halaga pa para kay Karen. Huwag ka nang umasa na babalikan ka pa niya. Ako ang nandito, Tristan. Paliligayahin kita. Isa-isang hinubad ni Diana ang kanyang saplot kaya lumantad ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tristan habang hindi inaalis ang nakakapasong tingin sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kamay nito saka inilagay sa kanyang dibdib. Pagbigyan mo na ako, please. Gustong-gusto kitang makasiping sa kama. Hindi kita mahal. Si Karen ang mahal ko. Huwag mong ibaba ang sarili mo, Diana. Mariing saad ni Tristan. Bago pa man siya matapos magsalita ay sinil siya nito ng halik sa labi papunta sa kanyang leeg. Napaungol siya at dahil doon ay mas pinag-igihan pa ni Diana ang kanyang ginagawa. Tuluyan nang inalis nito ang damit ni Tristan at doon na nagsimula ang matagal na niyang inaasam-asam. Dahil sa impluwensya ng alak ay hindi na niya nagawang tumanggi at pinaubayan na niya ang kanyang sarili. Habang nakaibabaw si Diana ay napaungol siya at sinambit ang pangalan ni Karen. Natigilan si Tristan nang sampalin ito ng malakas ni Diana. Aray, ano ba? Bakit mo ako sinampal? Sigaw nito. Ako ang kasama mo, tapos si Karen pa rin ang laman ng utak mo. Nagmamadaling umalis ito sa ibabaw ni Tristan at saka sinuot muli ang mga damit. Kinabukasan ay nagsimula na sa pag-iimbestiga si Karen sa mga perang nawawala sa kanilang kumpanya. Bakit magkaiba ang expenses noong nakaraang taon at ngayon? Halos kalahating milyon ang itinaas. Nagdududang tanong ni Karen sa sarili. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at niluwa noon si Diana na may malawak na ngiti sa labi. Hindi ka ba marunong kumatok? Inis na tanong niya.
Magugulatin ka na pala ngayon. I mean, Ma'am Karen, eto na ang coffee mo. Mapait yan dahil walang sugar. Kasing pait ng buhay mo. Buhay mo ang mapait at hindi sakin. Dinadamay mo pa ako. Ma'am Karen, ang tamis kaya ng buhay ko. Katunayan yan, ay gabi-gabi kami nagsisiping ni Tristan para hindi pumait ang aming relasyon. Ang lambing kasi ni Tristan, kaya lagi kong pinagbibigyan, kaysa naman sa iba niya to hanapin. Ilang beses na napalunok si Karen dahil sa kanyang narinig. Gusto niyang sakmalin si Diana, ngunit pigil na pigil siya sa sarili. Nasasaktan at nagsiselos siya, pero pilit niyang tinatakpan ng tapang ang kanyang totoong nararamdaman. Natahimik ka, Karen. Masakit ba? Masakit bang tanggapin ang katotohanan na ang lalaking pinakamamahal mo ay sa akin na nahuhumaling? Kawawa ka naman. Naagaw mo man ang posisyon ni Tristan, pero nasisiguro ko sa iyo na hindi mo siya maaagaw sa akin. Nangaasar na sumbat nito sa kanya. Sige lang, Diana. Mag-enjoy ka lang habang mainit-init pa, dahil sinisiguro ko sa iyo, babawiin ko ang lahat ng inagaw mo sa akin. Wala akong ititira sa iyo, Diana. Yan ang hindi ko hahayaang mangyari, Karen. Wala ka ng puwang sa puso ni Tristan, kaya wag ka na mag-ilusyon. Sulitin mo na ang mga oras na magkasama pa kayo ni Tristan. Dahil sa oras na makabawi ako, hindi ka na makakabangon pang muli. Mariin niyang banta. Lumabas ka na, Diana. Asikasuhin mo na ang mga pinapagawa ko sa'yo. Galit ka niyan? Iiyak mo lang yan at huwag mong pigilan dahil baka mapaaga pa ang pagkamatay mo. Nanginginig sa galit si Karen nang tuluyan ng makalabas si Diana. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Enjoy ka lang, Diana. Sisiguraduhin kong gagapang ka sa lusak. Hahayaan mo na kitang magpakasaya sa lalaking mahal ko. At ikaw, Tristan, maghintay ka lang dahil ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko. Hindi ininom ni Karen ang kaping dinala ni Diana dahil sa duda na baka may nilagay itong lason. Kailangan niyang mag-ingat dahil alam niyang naghahanap lang ng paraan si Diana para sirain siya. Tinungo ni Karen ang opisina ni Tristan dahil may nais siyang linawin tungkol sa pagtaas ng expenses ng kumpanya. 3 beses muna siyang kumatok sa pinto bago ito buksan, ngunit laking gulat niya nang kusa itong bumukas at bumungad sa kanyang harapan si Tristan. Wala sa sarili siyang napatras dahil ayaw niya magdikit ang kanilang mga balat. Ngunit sa kamalas-malasan dahil bigla siyang natapilok at na-out of balance, kaya muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at mabilis ang kamay ni Tristan. Naalalayan siya nito ngunit huli na ang lahat dahil sabay silang bumagsak sa sahig at hindi sinasadyang matumba sa ibabaw ni Karen si Tristan. Nasa ganoon silang posisyon nang dumaan si Diana, kaya nanggagalaiti itong hinila ang mahaba niyang buhok. Hindi na siya nakapalagpa dahil sa biglaang pagsabunot sa kanya. Naagaw nila ang atensyon ng lahat. Walang hiya ka? Sabi ko na nga ba at may plano kang landiin si Tristan. Sisirain ko yung mukha mo, ang landi mo. Malakas na hinila nito ang buhok ni Karen dahil sa galit. Sinubukan itong awatin ni Tristan ngunit hindi ito nagpatinag at pati ang damit ni Karen ay pinunit. Diana, bitiwan mo si Karen, ano ka ba? Bitiwan mo siya. Hindi pa rin ito nagpaawat kahit na halos nasisilip na ang suot na bra ni Karen. Hindi na nakapagpigil pa si Tristan kaya malakas nitong sinampal si Diana. Panandalian itong napatulala dahil sa hindi inaasahang ginawa nito sa kanya. Tristan, sinampal mo ko dahil sa babaeng yan? Kinakampihan mo siya? Samantalang ako ang nasaktan? Napaka-unfair mo naman, Tristan. Shut up, Diana. Wala kaming ginagawang masama ni Karen. At kung sakaling meron man, labas ka na roon. Wala kang pakialam. Bulalas nito. Kami lang ng anak ko ang dapat mong mahalin. Naluluhan sigaw ni Diana saka bumaling kay Karen. At ikaw, Karen, kitang-kita ko kung paano mo inakit si Tristan. Layuan mo siya kung ayaw mong mapaaga ang buhay mo.
Naglakad papalapit si Karen kay Diana na tila ba walang pakialam sa mga binabato nitong salita. Wala na akong nararamdaman kahit konti sa kanya. Kung mahal mo siya, iyong-iyo na. Pero wag kang basta-basta mananakit lalo na kung wala ka sa posisyon. Hinila ni Tristan papalayo si Karen para iwasan ang muling pagsugod nito. May karapatan akong saktan ka, Karen, dahil malandi ka. Akin si Tristan, kaya wag ka na magtangkapan agawin siya sa akin. Ako pa ngayon ang malandi? Ikaw ang pumatong at gumahasa sa asawa ko, tapos ako ang malandi? Naririnig mo ba ang sarili mo, Diana? Pinikot mo siya para makin mo at makasiping mo siya sa kama. Para iwan kami ng anak ko. Galit na sigaw ni Karen. Nasaan si Tristan na mga anak ako? Iniwan niya ako dahil mas pinili kanyang alagaan. Ako ang asawa, Diana. Pero ako ang pinabayaan. Doon pa lang, panalo ka na. Panalong-panalo ka na, kaya sa'yo na si Tristan. Kayo ang nababagay sa isa't isa. Sinubukan siyang hawakan ni Tristan, ngunit marahas niya itong itinulak. Karen, I'm sorry. Muling lumapit si Tristan sa kanya at sa mga oras na yon ay hindi niya napigilan pa ang mapaluha. Bumalik sa kanyang alaala kung paano siya naghirap noon, kung paano siya gumapang pababa sa hagdan para lang iligtas ang kanyang anak. Layuan mo ang malanding babae na yan, sigaw ni Diana. Tumigil ka, Diana. Kung may malandi man dito sa atin ay ikaw yon. Galit na saad ni Karen. Isa kang mga agaw. Isa kang mababang uri ng babae. Naturingan kang edukada pero napakarumi mo. Naubusan ka na ba ng lalaki at pati ang pag-aari ng iba ay kinakain mo? Ang kapal ng mukha mo. Namilog ang mga mata nito nang marinig ang masasakit na salitang iyon. Mabilis itong itinulak ni Tristan na makitang susugod dito kay Karen. Wag mo na akong sasaktan pa ulit. Baka mapaaga ang pagpasok mo sa kulungan. Walang hiya kayong dalawa. Sinaktan niyo ko. Pinatay niyo ang anak ko. Lumipat ang tingin niya sa kanyang asawa. Alam mo ba kung anong pinagdaanan kong hirap, maisalba ko lang ang anak ko? Kinailangan kong gumapang pababa ng hagdan kahit na sobrang sakit na ng tiyan ko. Hinintay ko ang nanay dahil sabi niya ay pauwi na siya pero hindi siya dumating. Tinatawagan kita pero hindi mo ko sinasagot. Nagawa ko pa rin makababa ng hagdan kahit na gumagapang ako para lang mailigtas ang baby natin dahil pangarap mo yun. Dahil mahal na mahal mo ang baby natin kaya ginawa ko ang lahat para mabuhay siya. Nasaan ka noong mga panahon na kailangan ka namin ng anak mo? At ang masakit, nabalitaan ko na lang na kaya pala hindi nakarating si nanay ay dahil patay na ito. Sinagasaan at sinadyang patayin. Naguunahan tumulo ang kanyang mga luha nang muling manumbalik ang sakit sa mga nangyari noon. Sariwa pa ang lahat sa kanya at hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nanlaki ang mga mata ni Diana nang marinig ang sinabi ni Karen na sinasadyang patayin ang nanay nito. Karen, anong ibig mo sabihin? Magsalita ka. Alam mong namatay ang nanay mo noon? Sinadya ba siyang patayin? Naguguluhan tanong ni Tristan. I'm sorry, Karen. Hindi ko alam ang buong pangyayari. Patawad kung ako ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. I'm sorry, patawarin mo ko. Huli na ang lahat, Tristan. Hindi na maibabalik pa ang lahat. At ikaw, Diana, natahimik ka yata. Nasaan ka nung namatay ang nanay ko? Makahulagang tanong ni Karen kay Diana na ngayon ay tila ba nalunok ang tapang. Bakit ganyan ang tanong mo? Pinagdududahan mo ba ako na akong pumatay sa nanay mo? Huwag kang magkakamaling pagbintangan ako dahil baka ipakulong kita. Nginitian ito ni Karen. Bakit ka defensive? Guilty ka ba? Kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala. Binibiro lang kita kaya huwag kang matatakot. Muli siyang hinila ni Tristan nang aalis na sana siya, kaya mataman niya itong tinitigan. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako bumalik sa iyo, Tristan. Dahil pinamukha mo sa akin na mas mahalaga sa iyo ang kabit mo
kesa sa amin ng anak ko. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako kung nawala man ang anak natin. Kasalanan yung dalawa ni Diana ang lahat. Dahil mga hayop kayo, manloloko, mga taksil. Hindi kita mapapatawad kahit kailan, Tristan. Ang kapal naman ng mukha mo para ibintang sa akin ng pagkamatay ng anak at ng nanay mo, Karen. Baka hindi lang nila deserve na mabuhay na matagal dito sa mundo. Tumigil ka, Diana. Ganyan pa ba ang sasabihin mo? Pwede bang itik mo na lang ang bibig mo? Sigaw ni Tristan kay Diana. Hindi pinalampas ni Karen ang mga binitawang salita nito, kaya agad niya itong nilapatan at sinampal ng 2 beses sa mukha. Iyan ang nababagay sa makapal mong mukha, Diana. Hindi ka na ba tinatabla ng hiya? Kinakarir mo na ba talaga ang pagkawalang hiya mo? At sino ang karapat dapat mabuhay? Ikaw ba? Huwag kang mag-alala. Mabubuhay ka pa ng matagal dahil hindi kita hayaang mamatay ng ganon-ganon na lang. Sisingilin pa kita sa mga kasalanang nagawa mo sa akin. Wala akong kasalanan sa'yo. Kung pinagpalit ka ng asawa mo sa amin ng anak ko, hindi ko na kasalanan yun. Kasalanan mo dahil wala kang kwenta. Ganun ba? Hahayaan lang kita na isipin mo na wala akong kwenta at wala kang kasalanan sa akin para naman mabawasan ang kabarayan sa dibdib mo. Hinubad ni Tristan ang suot niyang coat para itakip sa dibdib ni Karen. Ngunit natigilan siya na pumasok ang isang gwapo at pamilyar na lalaki. Ito na ang naglagay ng sarili nitong coat kay Karen. Panandalian siyang napatulala. Mr. Sales? Gulat na tanong ni Tristan. Paano nangyari to? Close ba kayo ng asawa ko? Parehong naguluhan si Diana at Tristan sa mga nangyayari. Hindi sila makapaniwala sa nakikita. Yes, Mr. Medrano. Magkaibigan kami ni Karen. Hindi sinasadyang nagkita kami sa Amerika, kaya mas lumalim ang aming pagkakaibigan. Pagkakaibigan na nauwi sa pagmamahalan. Nakangiting usal ni Ruther. Anong ibig niyo sabihin? Nagmamahalan kayo ng asawa ko? Lumipat ang tingin nito sa asawa. Karen, totoo ba? Wait, Mr. Medrano. Please, don't overreact. Magkasama na kayo sa isang bahay ni Diana, di ba? Sana wala nang pakialamanan sa isa't isa. Okay ba sa'yo, Tristan? Siguro, kailangan nyo nang mag-file ng annulment sa lalong madaling panahon para matahimik na tayong lahat. No! Walang annulment na magaganap. Tinalikuran silang lahat ni Tristan saka nagmamadaling lumabas sa opisina. Ngunit laking gulat niya nang makita si Beth na may hawak-hawak na isang batang lalaki. Ate Beth, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sir Tristan, ako ito. Mabuti naman at hindi niyo pa ako nakakalimutan. Kumusta na po kayo, sir? Mukhang pumayat ka yata. Ang laki ng pinagbago ng katawan mo. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at nanatili lamang ang tingin sa batang kasama niya. Ate Beth, sinong batang ito? Pwede ko ba siyang makilala? Sir Tristan, siya si Lorenzo, anak ni Karen at ni Sir Ruther. Hindi siya makapaniwala sa kanya narinig. Mata man niyang tinitigan si Lorenzo sa kamarang hinaplos ang pisngi.